Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 24, 2025. Yung minomonitor nga po natin na si Super Typhoon Ragasa o Super Typhoon Nando ay patuloy na po yan lumabas sa ating bansa at posibleng maglandfall nga po yan sa parte ng China. At inahatak pa rin po nito yung habagat na posibleng magdulot nga po ng pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Asahan nga po natin yung habagat makakaapekto pa rin po yan dito nga sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Mindoro Provinces, maging dito nga po sa ilang bahagi ng Bicol Region at ng Palawan, at northern portion ng Visayas, at localized thunderstorm naman ang posibleng maranasan sa parte po ng Mindanao at yung extension ng kaulapan ni Bagyong Opong. Si Bagyong Opong nga po ay mas lumakas pa. Ito nga po ay nasa tropical storm category na at tinataglay nito yung lakas na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 80 km per hour. At ito nga po ay namataan yung pinakasentro nito sa may 900 kilometers east of northeastern Mindanao. At medyo mabilis nga po ito dahil nga po nasa 20 kilometers per hour yung kanyang bilis. At ayun naman po sa ating bagong pag-asa DOST na forecast track, kung mapapansin nga po natin, ito nga po ay dadaan dito sa may southern portion ng Catanduanes at dito po yan dediretso sa may parte ng Bicol, sa may possible po yan dito sa may Naga at dito po yan i-exit sa may parte ng Batangas. At ito naman po yung sa European Center, ito nga po ay posibleng dumaan sa parte ng Catanduanes. At dito nga rin po dadaan po yan ang parte ng Naga. At pagkatapos po niyan, by Friday, paangat naman po yan dito sa may palabas po yan dito sa may parte ng Quezon. Nasa karagatan po yan ng Infanta Quezon. Then papasok po muli yan dito sa may parte ng Quezon muli, ng Quezon Province. Ito po yung Infanta Quezon, papasok po muli yan. Then dadaan po yan dito sa may halos mahahagip itong parte ng Metro Manila at lalabas po yan sa may parte ng Bataan. Marami pa rin pong posibilidad na magbago yan dahil malayo pa nga si Bagyong Opong. Dito naman sa ating advanced weather forecast, ito po yung magiging senaryo. So bukas nga po didikit na yan ang bahagya sa may parte ng Visayas at pagdating po ng September 26, buong September 26 hanggang possible po yan hanggang September 27 na umaga, tatawirin niya nga po itong parte ng Bicol Region, patungo po yan dito sa Quezon, then sa parte po ng Batangas at aangat po yan sa parte ng Metro Manila at lalabas po yan dito sa may parte ng Bataan. Pagdating po ng September 27 ng morning, ito po ay nasa karagatan na ng West Philippine Sea. Pagdating naman po ng September 28, lalayo na po ito at lalabas na ng ating bansa. At pagdating po ng September 29, magiging maayos at maganda na po ang lagay ng panahon. At pagdating po ng September 30, makakaranas pa rin po tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan. At pagpasok nga po ng unang araw ng Oktubre, magkakaroon tayo ng possible low pressure area dito nga po sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng October 2, maayos at maganda lagay ng panahon. Pagdating po ng October 3, may mga tsansa po ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Western Visayas at ng Palawan dahil magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area. Pagdating naman po ng October 4, yung low pressure area magpapaulan pa rin po yan dito sa ating bansa. At pagdating po ng October 5, asahan natin magiging maulan
yung ating bansa dahil nga po sa low pressure area. At ito po, i-monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo niyan. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.